May good news ako sa inyo guys kasi today ay bubuksan natin yung bagong dating na battery natin. Ayan o. So dumating na yung battery natin na gagamitin natin kay Deye. So sa wakas, mapapalitan na si Pau Pau. Iyan o. Napakalaki pala, napakabigat. Ilagay ko dito para hindi siya counterbalance niya. So ito ay dumating kagabi, diniliver ng Lalamove. Ang layo from Pampanga to Aurora. So talagang nagmarathon din. So ang voltage nito guys ay 51.2 volt. Then nasa 5 kilowatt. Ayan o, meron pa siyang lock. Oh, tanggal na. Balik natin kasi pwede siyang gawing lalagyan ng gamit. Yun o. Boom. So ito guys ay galing kay Deye. So package nakasama talaga ni Deye. So medyo nahuli lang yung kanyang battery kasi napakahirap na i-ship pala yung ganito. Okay, so yan box natin. Ito. Oh, kala ko matutumba. Okay, katakot naman. So yan guys, yung kasama sa loob ng box ay yung kanyang mga papers. Ayun! Akala ko walang kasamang battery. So, pagdating mismo ng battery, pwede na natin install. But for now ay initial unboxing lang muna. So ito guys, ang laki ng battery oh. Wow! Salamat Deye. Muli nagpapasalamat ako sa Deye kasi nga eto, san ka pa? Oh, bigat. Super. Supposed to be dalawang taong bubuhat dito eh. Yeah! So ayan siya guys. Iyan yung napakagandang logo ng Deye. Then, meron pang kasama sa loob ng box, yung kanyang mga bracket, yung kanyang backplate. So, ito ilalagay sa pader para isabit. Mga tawag expandable na tornilyo. Then, additional wire para sa kanyang series. So, pwede siyang series parallel. Okay? Wala na. So i-check natin yung mga accessories niya, yung battery wire. Akala ko nung una wala, kaya no problema po darating yung battery natin. Pero wala pa akong wire. So eto guys yung kanyang wire. Tapos meron isang kasamang communication cable. Then kay Deye unit, yung inverter, hybrid inverter, meron na siyang ganito. So bale, siguro ito ay kapag mag-series parallel tayo ng battery, yung naka-rack. So isi-series natin o ipaparallel natin from battery to battery. Kasi meron siyang ganito guys oh, yung pang, meron pa dito oh. Ayun, meron pa dito, may papakita ko. Ayan, tapos meron siyang pang parallel. Ito, or series connection. Ayan, may nahulog na. Ito. Kung isi-series natin or ipaparallel natin yung mga battery. Then, additional na pang ground. Then, yung kanyang communication cable. Okay, then meron pang isa dito. Kanyang ito pala yung wire niya. So, anong gauge to? Sa tingin ko ay number 4. Meron siya dito. Ayan, AWG number 4. Tapos, isang tipa.
So napakahaba, tapos meron na rin siyang terminal lock. Ayan. Maliit dito, then malaki dito. So ito yung papunta sa inverter, ito yung papunta sa battery. Ayos! Grabe. Iba kong magmahal si Deye. Ayan. Nakita kasi ni Deye yung problema natin kay Pau Pau. So sabi sa kanya, gusto kong palitan yung unit ko. Eto, nagpadala siya ng buo. Yung inverter at yung battery. Eto yung bracket nilalagay natin sa likod ni battery. Then eto naman ay yung ilalagay natin sa pader. Backplate. Backplate pag sa motor, yun o. So dito sasabit to. Yun o. Ayan. Ayan. So itutornilyo natin sa likod ng battery. Ayan. So kailangan siguro na may kasama ko dito na maglagay. Kasi sigurado napakabigat nito. Then yung kanyang user manual. Ayos! So yun siya guys na to. Kompleto! Kompleto! Kinumpleto talaga ni Teo. Okay, so kung sakaling mag-series pa tayo parallel, meron tayong gagamitin. So number 4 din. Up! So bago nyan ay titingnan muna natin yung kanyang overlook. So yan guys yung kanyang logo na Deye. Napakasimple. Deye ba to or DI or Deye? Tingnan nyo ah. Yung D kasi ay parang separated siya. So para siyang DI. Pwede ring Deye. For me, mas comfortable ako sabihin na pangalan nito ay DI. Okay, so eto siya guys. Ito yung kanyang terminal output na meron siyang cover kasi nga pag active na to ay delikado mahawakan kasi 50 volt. So meron siyang cover, ito yung positive at negative. So tigda dalawa yung kanyang volt kasi nga for series connection or parallel connection. Ayan. So ito yung papunta sa inverter. Ito naman yung kung sakaling mag parallel tayo or series. Okay, hit natin to. Ayaw kong mabawasan yung kanyang mga parts lalo bago pa. Okay, so meron siyang indicator dito and additional na Deye na logo dito. So pwede siya sa naka-rack mount, yung naka-horizontal na gano'n. Then pwede rin siya yung naka-vertical or wall mounted. Meron siyang tornilyohan dito kung sakaling ilagay natin as a rack mount. Okay. Ayan. Makapal siya guys. Sandangkal yung kapal. So mamaya ay bubuksan natin. At sa video na to ay initial review lang muna. Next time ay install natin. So first time ko to guys na magkaroon ng ganito sa buong buhay ko. Napakamahal ito at hindi ko kayang bilhin. Sus Ginoo. So meron siyang circuit breaker sa ilalim. Ayan, meron na siyang built-in na circuit breaker. So kahit hindi na tayo maglagay ng circuit breaker ay meron na. Tapos merong switch ng kanyang BMS. Tubukan natin. Then on natin yung breaker. Ayun o. Wow. Mapapawaw ka talaga. Ayan na. So nasa 75%. Then umiilaw yung kanyang power button dito, status button. Then i-check na rin natin yung kanyang voltage. Okay. Masarap to, masarap. Ayan, kasi nga yung solar ko dito guys at yung battery, sobra na yung solar. Kulang na yung battery kasi alas 10 or alas 11 ng umaga fully charged na siya. So yung maghapon, lalo kung mababa lang naman yung load namin, hindi mo na alam kung saan mo ipunta or itapon. Sayang.
So ngayon, dahil sa meron ng battery malaki, ang kulang naman ngayon ay solar. Ay nako. Ito yung kanyang voltage. 52.7. Ayan. Okay. So 75% yung kanyang laman. Then meron pa mga saksakan dito para sa kanyang USB. Ano pa to? POS, out, in, then dry contact. Dry contact. Ewan ko kung ano to. Pero meron siyang kasama dito. At ang alam ko, ito ay para to. Ito. Yan. Okay. So next time ay pag-aaralan ko pa at i-connect natin sa wall. Okay. So patayin na natin. Yan. Then bubuksan natin at sisilipin natin yung kanyang mga battery pack. Okay. So I will not advise na gagawin ninyo sa unit ninyo to. Gagawin ko lang ito kasi nga gusto ko makita for educational purpose only. Pero kung meron kayong ganito at wala namang problema, wag na wag niyong gagawin. Stainless pa yung kanyang mga bolt, oh. Grab. I repeat guys, kung meron kayong ganito at walang problema, wag na wag po ninyo bubuksan kasi ma-void yung kanyang warranty. Okay, so ito na siya guys. Magandang dalawang kamay, baka madisgrasya. Yun. Yun! Grabe, ang bigat oh. Ito na siya guys. Iyan ah. So ang ginamit nilang battery ay prismatic. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 8 din sa kabila, then equivalent of 16 cell. So ito yung kanyang mga wiring para sa kanyang BMS. Tapos ito naman yung kanyang bus bar papunta dito sa kabila. Then ito yung negative na bus bar terminal. Then yung positive ay dito sa kabila. Ayun na. So nandito yung kanyang BMS. So 5 kilowatt po ito. So ang ginamit na connection na ay naka laser welding na siya. So yun lang kasi ang disadvantage ng naka-laser welding na siya. Kung sakaling mag-check up tayo or mag-balancing, sakaling may problema na siya, ay medyo mahirap yun. So ang advantage talaga ng naka-tornilyo, kung sakaling yun, may imbalance or may problema, ay madaling maayos. Kumbaga, yan, pwede mo higpitan kung sakaling may naglolos ng mga tornilyo, pwede mo higpitan. Or just in case may problema na yung mga cells, ay pwede mong tanggalin isa-isa. So dito ay hindi. Pero sa tingin ko, dahil sa bago, yun yung kagandahan. Para sa akin yun ang kagandahan ng mga pre-made. Kasi nga, at least kahit papano, sigurado ka sa quality ng mga batteries. Compare sa DIY, yung DIY kasi hindi mo alam kung parang saging na natanggal na sa kanyang mga kasama. Hindi mo alam kung luma or bago yung iba. So sa ganito, kahit paano, ay alam mo na bago lahat yung mga cells. Lalo kung trusted na brand, kahit paano mas tiwala ako compare sa DIY.
yung circuit breaker niya. So ito yung hindi mawala-wala sa atin na mga magkakasama at mga mahilig sa solar. Yung alam na natin na okay naman siya or bago naman siya, pero itetest pa rin natin just for sure talaga. So sige, pagbigyan natin kasi yun yung alam kong hinihintay nyo. So dito ay 3.2 3.2 okay naman. 3.29 pare-pares naman sila. 3.29 and 3.29 Ang pinagbago lang iba yung isa yung last digit niya, pero pare-pares pa rin sila. 3.2094 3.2090 pare-pares lang naman. 3.2094 pares din naman. Pare-pares sila. Yung healthy ng battery ay maganda. State of charge maganda. State of health maganda kasi nga pre-made na siya. Okay, so pare-parehas yung pinanggalingan at tiwala naman ako sa brand na yan. At alam ko marami nagtitiwala sa brand na ganito. Okay, so ibalik lang natin lahat-lahat then. And next time, next video ay i-install na natin sa wall. So lahat ng kailangan mo sa branded day, yung battery, tapos yung inverter, yung mga wirings ay kumpleto na po siya. Sa battery, for series in parallel connection, meron po siya. Communication cable for battery and for series connection, meron siya. Grounding, meron din siya. Then, sa battery ay sulit na po. Mahaba na po yan. Sa mga brackets, meron na po siya. Yung Torx, tawag dito, expandable na tornilyo, tapos yung mga brackets kumpleto po siya. So yung maglalagay na lang po. Ayan, kahit yung mga magnetic rings niya para sa kanyang mga filter, sa battery, sa kanyang AC, sa kanyang communication cable, sa kanyang sensors, CT or yung kanyang limiter, kompleto po. Yun nga lang kasi ay ewan ko sa ngayon kung magbibigay si Day ng link na pwede nating pagbilhan. So ito kasi guys ay direct siya na galing sa China. Pati si Day galing po ng China kaya medyo matagal bago dumating. Lalong-lalo na yung battery kasi nga napakaingat na ibiyahe yan. Okay, then yung inverter, ganun din kasi nga hindi basta-basta. So, kailangan maingat, kaya medyo matagal. Payag ba kayo na napakabilis, kaya lang binabato na para yung mga luggage natin sa airport, binabato nila, basag-basag. Yung care na care ka, tapos sila hindi. So, kaya po siya matagal kasi maingat yung travel niya. So, maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni Iwan Dilasagi at ginagamit ko na po. So, ayan. Kahit paano, yung vlog ko ay natapos din niya kahit paano. Yung isang kargahan ni Loeti. So, may 34% pa. Almost nasa mahigit isang oras na ako dito na nagbablog. Ito pa, no, hindi tayo pawisan na magbablog sa loob ng studio. Okay, so maraming salamat. Ingat-ingat. Abangan natin yung pag-install natin sa kanya.